Bunsod ng issue sa serbisyo ng prime water sa ilang local water district sa bansa, karamihan sa mga kasosyo nito ang nais ng kumalas sa kasunduan. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Ilang local water district o LWD ang nais ng kumalas sa Joint Venture Agreement o JVA nito sa prime water dahil sa dissatisfied service na kanilang nararanasan. Ang issue ay natalakay sa isinagawang pagdinig ng Senate Public Services Committee na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo nitong Miyerkules. Batay sa isinagawang survey ng tanggapan ng Senador kamakailan, sa 70 LWDs na tumugon, 61 dito ang hindi nasiyahan o dissatisfied sa serbisyo, habang higit sa 50 na ang pumasok o naghahanda ng pumasok para sa pre-termination route ng kanilang mga JVA. Ayon sa senador, karamihan sa mga ito ay walang sapat na kakayahan, kulang sa pondo, kulang sa tao at nalilito pa sa legal na proseso kaya't hindi pa tuluyang nakakakalas sa kumpanya. Samantala, 3 na sa mga LWD ang terminated na ang kasunduan habang nasa 24 naman ang naglabas na ng notice of pre-termination at 25 naman ang planong simula ng proseso ng pre-termination. Bilang tugon sa naturang issue, sinabi ng Pangulo ng Prime Water Infrastructure Corporation na si Roberto Fabrique Jr. na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kasosyo upang malutas ang problema. Kaugnay nito ay pag-aaralan ng Local Water Utilities Administration at National Water Resources Board ang posibilidad na refund para sa mga pribadong kumpanya ng tubig na ito. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ay pinapanukala ngayon ni Senate Pro Tempore Ping Lacson ang isang probisyon na magbabawal sa anumang political intervention sa pamamahagi ng mga cash assistance o ayuda para sa panukalang 2026 budget. Nakapaloob dito na walang sino man ang incumbent official, kandidato, politiko o kanilang kinatawan ang papayagang magpamahagi ng anumang cash assistance o dumalo sa pamamahagi ng cash assistance program. Ipagbabawal rin ang anumang political signage, branding, paraphernalia o aktibidad sa paligid ng distribution area. Ganon din ang pagpapataw ng parusang administratibo laban sa ilalim ng umiiral na civil service rules sa sinumang mga tauhan ng DSWD na magpapahintulot sa politiko. Patuloy naman ay sinusulong ni Senadora Loren Legarda na may sama sa costing frameworks ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nature-based solution bilang isa sa mga pinakamabisang depensa laban sa kalamidad. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Sa kamakailang ginanap na plenary deliberations, isinulong ni Senador Loren Legarda ang kahalagahan ng nature-based solution sa paghahanda at pagkikwestiyon ng gastusin para sa mga pampublikong infrastruktura. Para sa panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matatandaang matagal nang binigyang pansin ni Legarda ang pag-aalaga sa kalikasan dahil aniya, isa ito bilang pinakamabisang depensa laban sa mga kalamidad, partikular sa baha. Kaya naman patuloy na nananawagan si Legarda na isama sa mga costing framework ang mga disenyo na ekolohikal at hybrid kumpara sa traditional na civil work. Binigyang diin rin ni Legarda na ang mga constructed wetlands, vegetated floodplains, detention parks, bioswales, permeable surface, urban forest, mangrove at riparian restoration at iba pang climate resilient landscape interventions ay matatag laban sa climate extremes. Bukod dito, ang mga nabanggit ay makakatulong rin upang mas makatipid sa pangmatagalang panahon sapagkat aniya nakakatulong ito sa biodiversity, kalusugan at maging sa mga turismo. Ngunit paglilinaw ng senador kung patuloy na walang standardized costing frameworks, patuloy silang hindi maisasama sa formal na programming. Ayon pa sa pahayag ni Legarda, hindi sa dami ng semento masusukat ang halaga ng infrastruktura dahil ang tunay na value for money ay dapat kaakibat ang tibay at sustainabilidad na hatid ng nature-based solution sa mga komunidad. Dagdag pa niya, kung hindi maisasama ng DPWH ang coasting nature-based solutions, sinasayang lang umano ang pagkakataong magtayo ng mas matalino at pangmatagalang infrastruktura.
Sunod nito, nagpahiwatig din si Legarda sa pagbuo ng pilot program kaugnay ang Department of Environmental and Natural Resources o DENR, Department of Economic and Development o DepDev at akademya nang sa ganun ay makalikom ng local na cost data para sa nature-based at indigenous material-based infrastructure. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang operasyon sa pagtutugis sa akusadong sina Cassandra Leong at iba pa nitong kasamahan kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Kinumpirma naman ng Malacanang nitong Martes na kasalukuyang nasa Pilipinas pa rin siya. Bagaman may mga ulap na huli siyang namataan sa Japan. Bunsod nito ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., inatasan aniya ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa pagpapalakas sa paghahanap sa mga naturang akusado. Kamakailang isinagawa ang pagsasamoderna ng Zone Improvement Plan o Zip Code System ng Philippine Postal Corporation o PhilPost upang masigurado ang maayos na pagtunton sa mga lugar sa bansa. Dito balak isagawa ang division, merger o abolition ng barangay sa pamamagitan ng ordinansa at sa pakikipagtulungan na rin sa lokal na pamahalaan. Layon din ito na i-update ang website ng Zip Code Locator kung saan masisearch ang zip code ng bawat barangay. Sa kabilang banda, aprobado na sa Kongreso ang pagsasabatas na sisiguraduhin ng prepaid at postpaid internet consumer ay makakakuha ng kabuuang halaga ng kanilang data subscription. Ito ay base sa House Bill No. 87 o ang Rollover Internet Data Act na gagawing convertible ang di nagagamit na data lampas sa expiration date ng load. Dito ilalagay ang nasabing data load na di nagamit bilang rebate upang magamit at ma-avail ng consumer. Kapwa tumugon ang kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at former Senator Grace Poe hinggil sa rekomendasyon ng ICI sa Office of the Ombudsman na isasailalim sila sa investigasyon kaugnay ng anomalya sa gobyerno. Sa kampo ni Revilla, wala umano silang natanggap na sabina o kopya ng anumang reklamo laban sa dating opisyal. Wala ring preliminary investigation at hindi sila nabigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga akusasyon. Kung ang kampo ni Revilla ay umailma sa pagsasampa sa kanya ng kaso, tiniyak naman ni former Senator Grace Poe na haharapin at makikipagtulungan siya sa investigasyon ng Ombudsman. Ayon naman sa Senadora, ang rekomendasyong ito ng ICI ay malinaw na pagkilala ng mali at walang sapat na ebidensya upang irekomenda ang paghahain ng kaso laban sa kanya. Susunod sa News Force. 12 loose firearms na abiso ng PNP CIDG sa Antipolo. 51st edition ng MMFF 2025, sinuportahan ng Playtime Entertainment. 90 billion euro na frozen Russian assets, planong ibigay ng Europe sa Ukraine. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.